Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues. Pag-uusapan natin sa videong ito, itong kumpirmasyon ng paglipat ni Dindin Santiago Manabat dito sa koponan ng Chocomocho Flying Titans. And doon sa ating previous video na pag-usapan natin na nagtitrending online itong paglipat ni Myla Pablo dito sa Chocomocho Flying Titans, but yun ay rumored pa lang mga kapolitika, at yun nga ang sinasabi natin, wala pang kumpirmasyon na lilipat talaga itong si Myla Pablo, but yun ang mga usap-usapan, and maybe sa ating palagay ay nasa negosasyon na itong si Myla Pablo. Kung bakit lilipat rin ito dito sa Chocomocho Flying Titans ay dahil doon sa pagbangko sa kanya ng Japanese coach, at siguro nagbabasa-basa rin itong si Myla Pablo sa mga comment ng mga netizen dito sa social media, kung kaya naisipan niya na rin na lumipat ng ibang team. And but itong mga nakarang araw is kumpirmado na po na lilipat itong si Dindin Santiago Manabat dito sa Chocomocho Flying Titans, and nakita na nga doon sa social media ng kanyang asawa. Now, ang pressure ngayon is dito sa mga players or spikers na lilipat sa Chocomocho Flying Titans, na ang laging tinatanong ng mga tao is kaya bang buhatin ng mga players na ito na katulad nung ginawa ni Cici Rondina, kasi alam naman natin yung history ng Chocomocho is lagi talaga silang nasa middle. Okay, nung mga nakaraang liga bago pa sumali itong si Cici Rondina dito sa Chocomocho Flying Titans is nasa pang 5 or nasa pang 7, hindi sila nakakasali sa semis kasi lagi silang nalalaglag, and ang sa tingin natin doon is kulang talaga sa mga star player na spikers itong Chocomocho Flying Titans. Kung kaya nung magaling naman itong Chocomocho, pero mas gumaling sila especially sa offense nung sumali itong si Cici Rondina, but hindi makakalaro si Cici Rondina sa susunod na liga dahil siya ay maging representative at ngayon nagsasanay siya para sa FIVB Challenger Cup kontra sa Vietnam, at yun ang kinakailangan na paghandaan ng ating bansa rin. So kung kaya hindi siya makakalaro, so ang pressure ngayon is dito kay Dindin Santiago Manabat, na kung saan is sinasabi ng mga tao na kaya bang buhatin or matutumbasan ba nila yung ginawa ni Cici Rondina. And hindi rin pala natin nabanggit dun sa ating previous video na itong si Cici Rondina, aside doon sa kanyang mga achievements na consistency nga dito sa kanyang mga na sinasalihang kupunan ay na nabibitbit niya sa podium, is hindi rin natin nabanggit na si Cici Rondina is naging bronze medalist din sa beach volleyball, at natalo rin nila yung Team Japan. Kasama niya dito yung Chocomocho, so natalo nila yung Team Japan. So isa rin yun sa mga malaking achievements ni Cici Rondina. And on the other hand, na rin siya, na-expose na rin siya sa mga international game, and yung sa Team Alas, yung pinaka-latest is nabitbit rin ng ating bansa ang bronze medal doon sa Challenger, sa ABC Challenger Cup, kasama yung ibang mga players ng Team Alas. So isa sa mga na-highlight kasi doon itong performance ni Cici Rondina. Now, going back dito sa ating pag-uusapan na si Dindin Santiago Manabat is lilipat na dito sa sa Chocomocho Flying Titans. At ang sabi ngayon ng mga tao is kaya ba nilang buhatin din yung Chocomocho Flying Titans papunta sa finals katulad nung ginawa ni Cici Rondina. So background check muna tayo dito kay Dindin Santiago Manabat. Kung inyong matatandaan at kung sino man sa inyo ang nagsusubaybay dito sa kanyang journey at kanyang mga laro dito sa PVL is natalo na rin ng Cheritigo, kasi ito yung team nila Jaja Santiago at Dindin Santiago noong mga nakaraang taon, and nabitbit na sungkit ng team na ito ng Cheritigo yung championship kontra sa Creamline, and it was a 5 thrilling sets. So ibig sabihin meron rin napatunayan itong si Dindin Santiago, kasi nung sa Cheritigo siya malakas rin ang Cheritigo nung time na yon, at siguro na-offeran din siya ng Akari na lumipat. So lumipat si Dindin Santiago dito sa Akari. Kung sino man yung nagsusubaybay sa inyo, sa Akari is medyo may kakulangan doon sa kanya mga teammates. But itong si Dindin Santiago is nakikita ko na talagang laging consistent
ang kanyang mga scoring. Lagi siyang nakaka-double digit and minsan lumalagpas pa nga ng 20 points yung kanyang naiambag sa buong team. Yun nga lang ang problema dito sa Akari Chargers mga kapolitika is yung chemistry at yung teamwork, of course, mula sa kanyang mga teammates. And nakikita nga natin doon kasi nagbabasa-basa rin tayo ng mga comments ng mga netizen online at nakikita natin doon na yung mga yung isa sa mga kulangan dito is yung setter nitong Akari. And napabalita rin noon, may mga rumor din at usap-usapan na lilipat daw itong si Gia Murado dito sa Akari kasi parang inoferan ata siya nitong coach na si De Brito, pero hindi pa nagkumpirma dito si Gia, and para sa atin is imposibleng mangyari na lilipat dito si Gia, most especially na wala nagaano yung mga magaling. Siguro itong sila Fifi Sharma at si Sid Domingo is nandito pa rin sa Akari Chargers, but hindi natin nakikita na mag-ano talaga sila mag-progress or mag-improve kasi nga kakulangan sa mga magagaling na spikers kasi yun talaga ang bumubuhat at gumagawa ng puntos. So kung kaya siguro napag-isip-isipan rin ni Dindin Santiago na lumipat ng ibang team kasi matagal-tagal na rin na hindi siya nakapag-podium at hindi na rin siya nakapaglaro sa sa quarterfinals and even sa semifinals at sa finals. So hindi na nakapaglalaro. Siguro naisip-isipan niya na rin na kinakailangan niya na pumunta or maglipat ng ibang mas malakas na team. Anito yung Chocomocho Flying Titans or maybe nag-offer sa kanya ng kusa. So ito yung pressure dito sa kanyang side kung kaya bang buhatin ni Dindin Santiago ang Chocomocho Flying Titans papunta sa finals. And sa aking personal na opinion at aking honest na masasabi dito mga kapolitika ay may posibilidad pa rin na kayang-kaya ni Dindin Santiago na buhatin papunta sa finals itong Chocomocho Flying Titans. Bakit natin nasabi yun? Kasi sa nakikita natin magaling yung coach at yung kanyang mga teammates naman meron namang chemistry at meron rin namang teamwork. Okay, unlike doon sa Akari Chargers talaga na sobrang daming mga loopholes mga kapolitika. Kung kaya siguro hindi naman pwede na forever na lang doon si Dindin Santiago, kinakailangan rin niyang mag-grow as a person and kinakailangan rin na yung kanyang team is umaangat, makikita niyang umaangat, which is hindi niya nakikita dito sa Akari Chargers. Kung kaya yun siguro ang naging rason kung bakit lumipat na lang siya ng ibang team. Unkumpirmado na nga kasi nakikita natin doon sa post ng social media ng kanyang asawa na kung saan itong si Dindin Santiago Manabat ay lilipat na nga dito sa Chocomocho Flying Titans. And ano naman ang masasabi natin dito sa paglipat ni Dindin Santiago Manabat? Well, ang aking personal na masasabi dito, aking personal na opinion mga kapolitika, ay tamang-tama, napakasakto ng kanyang plano at desisyon na lilipat na ng ibang team kasi tama naman kung hindi naman siya nag-grow doon sa Akari at nakikita niya na napapagod siya sa kakabuhat ng kanyang team at wala naman siyang nakikitang teamwork at siya lang yung gumagawa ng mga puntos doon. So it's time na rin na para sa kanyang sarili yung isipin niya para sa akin maganda itong kanyang naging plano at naging desisyon na lumipat na lang ng ibang team. So mga kapolitika, yun lamang ating short na opinion at ating short na komento tungkol dito kay Dindin Santiago Manabat sa kanyang kumpirmasyon ng paglipat mula dito sa Akari papunta dito sa Chocomocho Flying Titans. Kayo mga kapolitika, masasabi nyo bang kaya ni Dindin na buhatin ang kanyang team papunta sa finals katulad ng ginawa ni Sisi Rondina? At ano ang inyong masasabi dito sa kanyang paglipat mula sa Akari papunta sa Chocomocho Flying Titans? Comment down below mga kapolitika at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues.